What is up mga tropa, and welcome back dito sa Entong's World Channel. So good morning sa inyong lahat, and andito tayo ulit sa ating farm para magsagawa or gumawa ng panibago nating project. So ngayon, ang plano natin, maglalagay na tayo dito ng mga tanim sa paligid ng ating chicken garden. So ito yung chicken garden natin na pina-project para mapaganda natin, ma-develop, tapos syempre para mapakawalan natin yung mga manok dito in the future and makapag-provide tayo ng magandang space para sa kanila. So ito guys yung tinutukoy natin. Syempre sa mga nanonood dito sa ating channel, alam niyo naman na gustong-gusto natin na mapaganda itong area ng ating mga Chabo Bandam. So dito meron tayong available na materials para gawin nating taniman ng mga halaman natin gaya ng pechay, pwede ring ornamental plants. So sa ngayon, ang gagawin natin dito is butasan natin itong mga taniman natin. So ito gaya nito, gagawin natin siyang taniman. Ito itatabi na natin kasi meron na siyang butas sa ibabaw. Ito pa, pwede na rin ito. Lalagyan na lang natin siguro siya ng drainage para yung tubig hindi ma-stuck. And ito pa, yan, pwede pa itong mga to. Yan ang gagawin natin. Palibot dito sa ating chicken garden. So ayan, yun yung magiging posisyon niya yan. So unti-unti nating gagawin nito para mas mapaganda yung ating area. Syempre mas maliwalas sa mga. So syempre nung mas vlog natin, nag-trim na rin tayo ng suha na nakatabi dito sa ating kulungan. Ayan siya. So sa ngayon, ito na yung area natin. Medyo naarawan na dito sa kaliwang part kasi nung mga last vlog natin, nakaharang yung puno ng suha rito. Hindi naarawan tong ating frog grass. So mas magandang naarawan siya para mas mabilis yung tubo niya. Ayan, tignan nyo yung gulungan natin ng manok. Ayan, naarawan na rin siya sa umaga. Yun nga lang itong nasa kabila, ito yung hindi na tatamaan ng araw. So meron mang natatamaan, konting part lang. Bali kasi yung nangyari dito, yun nga, akala kasi natin hindi nakakasya. So ang ginawa natin, tayo, naglagay ng hollow block sa pagitan. So yan, dikit na yung ating galvanized pen. Kapag di naman natin kasi lagyan ng harang to, may possibility na mag-aaway itong dalawang cock natin. So ganyan na lang ang ginawa natin para may ano sila, may divider. So ganyan siya. Naarawan siya every morning. Guys, yun din mga kambing natin papasulnog. Kasi ano na, medyo mataas na yung sikat ng araw. So pasul na sila. So nagpapakain na rin tayo ng mga alaga nating Chabo bago natin gawin yung project natin para hindi sila magutom. So ito yung ating dalawang sisiw na pinapisa sa incubator. Maliliit pa sila. Ayan. Tapos yung mga breeders natin, ito. May concern lang tayo rito kasi yung itlogan nila nadudumihan. Ayan. So sana naman matry na silang maglimlim dyan kasi napaka-hassle talaga pag hindi nila nalimliman yung itlog. May chances kasi na bugok. Kaya ang gagawin siguro yun, kung hindi talaga maglimlim, incubator na lang. Pero sayang kasi oh, ganda ng kulay. Hindi pa tayo nakapag-produce dito, so nahihirapan tayo. Yung isa, ito yung benjarum natin. Lavender naman nandito. Ayan. Lavender. Medyo mailap pa siya guys dahil ito galing kay Sir Yet dun sa Tagig. So hindi siya sanay sa tao, nakawala siguro dun sa area nila. Ito medyo mabait oh. Kilala na kasi tayo nito eh. Tanggalin na pala natin ilaw nito. So yun guys, itong lavender natin
Isasama natin dito sa black matted natin para mag-pair sila. Ayan o. Para mag-pair sila. Oh, mailap. Hindi kasi siya sanay sa tao. Ayan, dyan muna sila para ano, mabilad na rin hanggang mamaya. Itong Belgian natin dito muna. So may lipat din natin. Bale guys, itong mga basyo natin ng mineral water, ano natin, bubutasan na natin para hindi sayang. So para malipatan na rin ng petsa mamaya. Kasi itong mga to galing lang din dun sa kaibigan nila mama, sa kaibigan nila. So yan, sayang, instead na itapon, gawin na lang natin lagayan ng halaman. Para hindi sayang, ayusin natin. Medyo marami na ito. Guys, syempre ito kailangan din natin ng cutter dahil ano naman ito madali lang naman siyang yung molasses pa sa loob. Higa na lang ang gagawin natin. So yun guys, nagawa na natin itong ibang taniman natin ng pechay. Ito na itsura niya ngayon. Nilalagyan na rin natin ng lupa. So itong lupa nanggaling dun sa likod, yung compost. Ito yung pinaghalong dumi ng kambing, dumi ng manok, and merong mga dahon-dahon. So halo-halo na, diyan na lahat. Ito yung ginamit nating substrate. So yan, ito lang yung style na ginawa natin. Medyo maano nga itong iba medyo mali yung pagkaka-cut natin dito sa mga bote ng mineral. May ayusin natin. Ayan, yan siya. So, sisigin natin para mag-flat siya dito sa lupa. Ayan. Bali, ganyan yung magiging view natin yan. So kapag napuno ng green doon sa harapan, yung grass, unti-unti natin lalagyan ng mga halaman dito. And sa mga both side naman, lalagyan natin ng mga hanging plants siguro kung hindi pa natin sure. Ayan, plano pa lang naman kasi may sabitan na tayo rito. Ginawa natin nung construct natin tong ating range area. Ayan. So unti-unti pagagandahin natin tong ating chicken garden. Sa mga grass naman natin, nag-apply tayo ng 3.14 kahapon kasi nga nababagalan tayo sa tubo niya. So after 2 weeks or after 1 week siguro naman gaganda yung tubo niya. Yan, no?
Ito ba ano, may mga sprout na siya. Yan, may mga sprout na maliliit. Ito pa. Hindi siya ganun kasi. Unlike dun sa Bermuda kasi nagtry tayo dati, ang hirap buhayin. Mabubuhay man siya pero talagang sobrang takaw sa tubig. Ito parang Carabao grass lang din, no? So mga par, pupunta tayo dun sa Lorenza, yung sitio dito sa barangay namin. And kukunin natin yung alaga nating ibon kasi nga napag-usapan last time yon na ibibigay sa akin ni paring Rere. So dumaan siya dito sa bahay, daanan ko na raw ngayon. So tara, gamitin na lang natin tong sidecar. Ay, mga kangkong pala pinapakain sa mga alaga naming bibi, alagang manok. Tapos may darak dito. Yan yung everyday routine nila. Ito galing lang din sa fish pond namin. So free naming nakukuha doon. Ayan, imimix lang dito sa timba. Meron tayong rice bran, kangkong or water spinach. And lalagyan din ng concentrate na anong tawag doon? Bio 2, Bio 3. Bio 3, Bio 2. Ayan, Bio 2, Bio 3 yan. Para tumaba yung mga alaga natin. Kasi hindi lang po pwedeng ito lang papakain. Tsaka darak. Kulang sa sustansya yan. So ito. Plus multivitamins. Plus multivitamins para gumanda yung katawan nila. Para tumaba. Ito, laki nga nitong ano. Ayan o. Hindi pa naka, ano yan, full blast sa pagkain. Pero ganda ng katawan ng Orpington natin. So ayan, tara na doon sa Lorenza. Tayo, kukunin na natin yung ibon. Damit mo lang. Daw na makita. Kubing dapay, pare. Mga purok to kata lagi tapay man. Nalabaga matalag pa iso ni. Pasit da nga ayam, ubing pa eh. Ay dati da, di ka mo mga dito na kanon. Meron bumaran siya. Ate ibon. Yung mga ibon. Yung isa dito kunin natin. Ayan o, mga antid o. Ang ganda. Ang ganda o, sa mga gustong bumili o. DM nyo lang si paring Ray. Ate kami no kama mabalimon to lang natin. Suro alam mga anti kon. Birdseed. Nagpagkatak kini kabsat kun. Dulo nagluumag. Hello. Kumita dapat. Hello. Busog na eh. Ano bisin na kita. Nakangada nga ako ah. Ay, murahin ko na eh. Ay, lalaki. Ay, takgal mo lang. Idulin mo lang. Saka, madiyan na ko. May dat. Ate na ni Kuya Jerry. Ano eh? Ika pa naman lang matamdama. Ay, dalanan na. Mag-isip tayo ng pangalan niya, guys. Comment kayo kung anong pangalan na ano natin bibigay sa kanya. Alright, mga par.
So andito tayo ulit sa ating kulungan. Kaninang umaga, yan, di ba nag-project tayo na gagawa tayo ng taniman. So ayan, tapos na natin and nakuha na rin natin yung ating alagang ibon. So sa next vlog, papakita natin yung itsura ng ating nakuhang kakatil. Papunta tayo dito sa ating project for today. Ayan na yung itsura ng mga taniman natin. So mga container lang yan na ni-recycle natin, ginawa nating taniman ng pechay or pwede ring taniman ng ornamental plants. So itong mga to, ginagawa rin ng ibang farmers, yung mga plantito-plantita. Meron silang mga recycled materials gaya ng container itong tubig. So ayan, pwede nating gamitin yan kahit saan. Kung gusto nyo magtanim, kung wala kayong bakuran, pwede sa mga rooftop, pwede rin sa mga kondo. Ayan. So yung iba ganyan ginagawa sa Manila. Kaya tayo naman dito para magamit natin yung space natin na mas maayos, mas organized. Ganito yung ginawa natin. Ayan, so dito, ayan nga yung ating frog grass. Unti-unti na siyang tumutubo. So medyo matagal lang ng konti dahil nga nakaputol lang natin yung ating suha na triman natin. And ayan, medyo naarawan na sila dito sa part na to. So after 2 weeks, update ko kayo dito. And ayan, dito tayo magtatanim maya-maya ng mga pinunla nating pechay doon. So ayan, ayusin din natin tong iba rito kasi medyo tabingi. Hindi ko lang sure kung tama yung pagkaka-cut natin dito or pagkakabutas natin dito sa mga container natin kasi yung iba hindi pantay-pantay oh. Itong mga nandito naman yung mga lumang itlogan ng manok natin ito. So ganyan na lang, ginawa na lang din nating taniman. Tapos meron pa tayong pupuntahan yan na kaibigan, hingi tayo ng pangtanim, so ornamental plants. Ayan, silipin natin yung ating tsabo. Ayan, nangitlog na ulit, siyam na yung itlog niya. Ito wala pa, hindi pa nangingitlog ulit. So i-condition muna natin para maging maganda yung fertility niya. Ito yung ating shamo na manok. Tapos yung ating black mottled and lavender. So naglagay na rin tayo ng fake eggs dito para masanay siyang dyan mangingitlog. So titignan natin kung anong magiging resulta sa project natin na ito. Siyempre nag-base lang din tayo sa breeding style ni Sir Yet. So yun yung pinagkuhan natin ng lavender. Ayan, kasi mga ibang breeders pa natin. Ito pang out din natin. Hindi pa natin napupurga pero bibili tayo mamaya ng powder. So sa mga ganitong age, powder lang na pamurga yung ibibigay natin. Ayan. Sana maging maayos ng breeding nito kasi napakahirap din palang mag-breed talaga ng tsabo. Hindi basta-basta. Nung una kasi hindi tayo naniniwala na mahirap mag-breed based nga doon sa experience ng mga nagtsitsabo. So tayo ngayon, experience na natin. Hindi ganoon kadali. Pag nag-incubate din naman tayo ng tsabo natin, hindi ganoon kalakas yung mga offspring natin, unlike pag yung natural breeding na sila mismo yung naglilimlim sa kanilang mga itlog. So gaya nitong nandito sa ating brooding cage, ayan, hindi ganoon kalakas yung mga sisiw dito, unlike dun sa nilimliman talaga ng hen. Malalakas sila. Ito galing sa incubator to. Minsan napapansin natin ito kahit tanghali na talagang ano pa rin sila, giniginaw. Ayan, kahit pa paano naman nadadaan naman sa vitamins. Liit din ng paa. Ito medyo, ayan, medium leg siya. So yun. That's all for today guys. Sa mga nanood sa ating YouTube channel, thank you very much. And kung bago ka dito sa ating channel at nagustuhan mo, huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment ka na rin kung mayroong suggestion, and share mo na rin yung ating videos. And subscribe dito sa ating channel. Huwag kakalimutan ding hit your notification bell para updated ka sa ating mga next upload video dito sa Entos World. So see you next vlog guys. Ingat po lagi. God bless. Happy farming po. Bye bye.